Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Ay muling nagbabalik po para po magkomento na naman sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomento na po tayo. Komentohan po natin ito pong si Senator Bong Revilla, mga kababayan. Usap-usapan po ng ating mga kababayan ay bakit daw po una pang nakulong si Bong Revilla kisa daw po kay Tambaluslos at kay Bongit. Bakit nga kaya? May dahilan po ba, mga kababayan? Komentohan po natin. At syempre po, yung sinasabi nga pong, yung pinagkakautangan niya raw po ng utang na loob ay hindi po siya sinamahan. At yun daw po ay hindi siya iniwanan. Pero pagdating sa kulungan, ay hindi po siya sinamahan. Sino kaya ito, mga kababayan? Alamin din po natin. Umpisahan po natin ang kalagayan po niya sa kulungan. Umpisahan po natin. Kinumpiska ang gadgets at mga dalang damit ni dating Senador Bong Revilla sa Quezon City Jail Facility. Pinagsuot na rin ng dilaw na t-shirt gaya ng ibang inmates si Senator Bong. Live mula sa Payatas, Quezon City, nasa front line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta naman ang unang gabi sa selda ng dating senador? Julius Cheryl, sa kabila niya naging maayos naman umano at walang reklamo ang dating senador sa kanyang unang gabi dito sa New Quezon City Jail. Nakasuot na siya ng dilaw na t-shirt na may nakasulat sa likod na mga letra PDL. Ito ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018 kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandibulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDL. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang nasa 5 bunk bed para sa 10 PDL. Walang aircon pero may ceiling fan, may lababo at iisa din ang kanilang CR. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon Po mga tambay, mga bayan, bakit kaya hindi bagong Pilipinas ang itinatak? Hindi po ba? Pwede naman po yun, di ba mga bayan? Ang ilalagay po doon ron sa likod o bagong Pilipinas. O kaya mga bayan, yung ano po ba yun? Yung crocodile farm. Hindi kaya pwede ilagay yun, mga crocodile farm. Ito pa mga tambay. Ang sinasabi naman po natin mga kababayan, bakit daw po hindi siya sinamahan yung ang tunay na kaibigan? Bakit daw wala po sa kulungan yung tunay niya kaibigan? Sino po ba yung tunay niya kaibigan na wala sa kulungan na hindi po siya iniwan? Mukhang pagdating po sa kulungan ay wala pa. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Yung kanyang pahayag. Magkakasama po ito Di ba? Magkakasama. Huwag pumapatol sa matandang may pera. Ipakilala ang isang taong ito na pinagkakautangan ko na malaking utang na loob dahil itong taong ito hindi ako iniwan. Noong panahon na ako'y lugmok na lugmok, talagang hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Mga kababayan, ang aking matalik na kaibigan na maipagmamalaki ko, sabi ko nga, kahit na ano pang durog nila sa isang taong ito, mananatili ko pa rin siyang kaibigan at kasama niya ako sa laban. Mga kababayan ko, mga kalalawigan na Kabitenyo, pinakikilala ko po sa inyo ang ating kaibigan, Speaker Martin Romualdez!
Mga ipakilala tambay. ang isang taong ito. Ang isang tao raw po mga tambay na pinagkakautangan niya ng loob, utang na loob, at hindi raw po siya iniwan mga tambay. Mga kabayan, ang masakit po, iniwan po siya dahil wala pa po sa kulungan si Martin Romualdez. Siya pa lang po nasa kulungan. At ang pinakamasakit po mga tambay, napakatindi po ang sinasabing pagiging magkaibigan daw po nila ni Tambaluslos. Ang pinakamasakit, hindi po yata niya naging kaibigan ang mga Rimulya. Hindi po ba? Dahil ang mga Rimulya po, mga kabayan, ayon po kay Greco Behelica, ay nagbawas daw po ng kalabang politika sa Cavite. Hindi po ba? Kaya nga isa rin po sa binabawas dyan ay si Kiko Barsaga. Hindi po ba? At ngayon, ang mga Revilla. Hindi po ba? Nauna na po si Bong Revilla. Ito po ang sinabi naman po ni Greco Behelica, mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang pinost po ni Greco Behelica. Ano po sabi ni Greco Behelica, mga kabayan? Yan po ang sabi niya. Ayon po sa kanya, mastermind ang gustong makita ng tao. Makulong kung bakit nauna pa si Revilla kay Romualdez. Obviously, di lang dahil sa kaso, pero dahil nagbabawas na ng kalaban politika ang Rimulya sa Cavite. Ayon po kay Greco Behelica. Mastermind ang gustong makita ng taong makulong kung bakit nauna pa si Revilla kay Romualdez. Obviously, di lang dahil sa kaso, pero dahil nagbabawas na ng kalaban politika ang Rimulya sa Cavite. Yun po ang pinakamasakit mga kabayan. Ang pinakamasakit na katotohanan, hindi po niya kaibigan yata ang mga Rimulya sa Cavite. Kaya po una siyang nakulong na mga politiko. Nauna pang makulong ang dating Senador Revilla kaysa po sa mga congressman, kaysa po sa mga senador na kasama niya diyan po sa Senado. Hindi po ba? At hindi lang naman po si Bong Revilla ang dapat silipin po diyan na senador. Di po ba umuugong din po ang napakarami senador? Katulad po ni Senator Risa Hontiveros, yung pinaputok po ni Katunying na insertion na hindi bababa sa 3 billion. Hindi po ba? Pero wala pa po sa kulungan si Risa Hontiveros. At marami pa pong iba. At nahandyan din po yung mga dating senador na sila Grace po. Kamusta na kaya si Grace po? At sila Estela Kimbo. Kamusta na kaya sila Estela Kimbo? Mga kababayan, hindi po ba? At syempre po, hindi rin po mawawala dyan. May mga issue rin po yan. Ang mga tulpo. Kamusta na kaya ang mga tulpo, mga kababayan? Ang mga gatsalyan, hindi kaya? Kasama rin sila riyan. Pero si Bong Revilla lang po ang nauna pang ipinakulong dahil po hindi po sila magkaibigan umano ng mga Rimulya. Ayon po kay Greco Behelica. Kaya po ngayon, si Bong Revilla po ay nakasuot po ng kulay dilaw. Na wala pong tatak sa likod na bagong Pilipinas. Hindi po ba? At yung sinasabing Uniteam. Yung po mga gandang tatak doon di ba? Dahil parte po ng Uniteam ito si Bong Revilla. Kung hindi bagong Pilipinas sana itinatak doon sa likod, yung t-shirt na dilaw. Sana po Uniteam. Di ba mga Uniteam sila? Kaya nga lang po, hindi po kasi ka-Uniteam ni Bong Revilla ayon kay Greco Behelica ang mga Rimulya sa Cavite. Kaya nauna daw po siyang ipakulong. Dahil po, nagbabawas daw po ng kalabang politika ang mga Rimulya sa Cavite, mga kababayan, ayon kay Greco. Kaya yan po mga tambay, ipinagmamalaki pa po ni Bong Revilla na hindi po siya iniwanan ng kanyang matalik na kaibigan na si Tambaluslos. Kaya ang masakit lang po ay hindi na po siya sinamahan sa kulungan. Pero darating naman po ang panahon, huwag kang mag-alala, Bong Revilla. Dating Senador Bong Revilla, huwag kang mag-alala. Pagka naging presidente si BP Sara, si Inday, huwag kang mag-alala. Marami kang makakasama na mga politiko. Baka pati yung kaibigan mo, makakasama mo dyan. At baka pati
yung namumulitik ang mga taga Cavite ay makasama mo rin na hindi ka tinuring na kaibigan umano. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan ang napakamalas na nangyari kay Bong Revilla. Napakarami niya pong kaibigan na hindi daw po niya iniwanan at hindi siya iniwanan. Pero pagdating sa kulungan ay siya pa lang po ang nakukulong at iniwanan po siya ng kanyang mga kaibigan. At ang taga Cavite katulad po ng Marimulya ay hindi po siya tinuring na kaibigan umano. Napakasaklap mga kababayan. Yan po ang Uniteam. Ang Uniteam po ay halos nasasangkot po sa issue ng korupsyon umano. Ganyan po ang Uniteam mga kababayan. Uniteam daw po ng mga kawatan umano. At Uniteam daw po ng mga buhaya umano mga kababayan. At sana rin po dumating ang panahon na makompleto po yung Uniteam umano sa kulungan. Hindi po ba? Diyan po sila mag-Uniteam. Hindi po ba mga kababayan? Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, Tatay Nick ng kay Gay at Shena, kay Kingston ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia. Thank you po. At maraming salamat po sa inyo po mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal at dalangin po natin, magkasama po tayo, magkaisa, pagsama-samahin po natin na maingatan po ang ating buong sambayanan at ganoon din po ang pamilya Duterte, maingatan din po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po mga kabayan at tiis lang po at ingat po tayo, konting tiis lang po. God bless po mga kabayan. Paalam. Bye-bye.